Ganyan yung itsura niya. Diba? So yan, bago pa man tayo magsimula sa ating tatalakayin, tayo po ay manalangin ng maigli. Sige po. Ama naming banal na nasa langit, sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas sa Jesu Cristo, at sa patnubay at gabay ng aming guro, na Banal na Espiritu. Pinagpala pong umagang ito dahil sa inyo. Lubos po kami nagpapakumbaba, Panginoon, sapagkat kami hindi karapat-dapat. Pero Lord, inibig mo yung gaya namin, Panginoon, at ating makasalanan, makasarili, Panginoon. Walang ibang iniibig kundi yung mga nais namin. Yes, Lord. Salamat. Patawarin niyo po kami sa mga pagkukulang namin, pagkakasala sa isip, salita, sa gawa, Panginoon. Batid niyo ang lahat. Wala kaming maitago sa inyo. Alam niyo saan mga puso't isipan kung sino kami. At sa aming mga private lives, Panginoon. Kaya Lord, dinudulog namin sa inyo lahat. Banal na Espiritu, na-welcome ka po namin sa lugar na ito. Pagpong kumilos sa puso at isip ng bawat isa. Lukobin niyo ang bawat isa, yakapin ng banal niyong presensya. At itago niyo po sa inyong banal na likuran, sapagkat ako'y walang karapatan na magbahagi ng inyong mga salita. Pero Lord, salamat po sa pagkakatawag niyo sa amin. Dahil meron kaming tungkulin. Dahil meron kaming gampanin bilang isang anak niyo. At dalangin namin na hindi ito magtatapos yung araw na to, na wala kaming paghihirap na susundin ayon sa inyong kalooban. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. At Lord, pagpalain yung pamilya ng bawat isa na re-representa na nandito ngayon sa panambang ito. Unang-una sa spiritual. Dalangin namin na patuloy nilang nakita kayo sa aming buhay. Pakita nila kayo sa aming buhay. At dalangin ko po sa maaabot ng aking tinig, Panginoon, patuloy niyong buksan at ipuin. Palambutin na kanilang mga pusong matigas. Kanilang mga pag-iisip na balagto. Balang araw, maglilingkod sila at yung luluhod sa inyong pangalan, Panginoon sa Kristo. Muli, Panginoon, pinagkakatiwala namin sa inyong lahat at ang mangyayaring ito. At sa aming ikatututo, ikalalago, sa katwiran at kabanalan, Panginoon, kayo lamang ang aming papupurihan. Let your will be done over our lives. Ay sa ilang namin binabalik ang pinakamataas na kapasalmatan, kapurihan at pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesu Kristo, ang lahat ay magsabi ng amin. Sir, muli mga kapatid. Pakibalik nga po sa unang larawan. Yan. Ano yung makikita natin dyan? Ano ma-observe natin sa unang larawan? Anong ginagawa ng isang guro? Pinapagalitan. Maaaring tinuturuan o pinapagalitan. Tapos, ano naman yung pangalawa? Anong ginagawa? Study. Ano kaya yung word na makukuha natin kapag ang isang mag-aaral o ang isang tao ay may goal, may pinaghihirapan? Ano kaya yung isang salita na yun na hindi nawawala kahit sa mga boksingero, atleta, o kung sino mang mga artista? Diba? May isang salita na sa tingin ko, yun yung isa sa mga kulang kahit sa Christian. Ano pa pangalawang larawan? Yan. Yung tinatanong ko kanina salita na yun, makikita na natin dyan. Ano kaya yung meron siya? Bukod sa puso, di ba? Di ba? Bukod sa puso. Ano kaya yung meron dyan? So yan, ganoon pa man, i-flash nga po ng ating tema. Pakibasa nga po, mga kapatid, na sabay-sabay. Yan. Yan yung tinatanong ko kanina. Ano kaya yung salitang disiplina, mga kapatid? Sino may idea kung ano ibig sabihin ng salitang disiplina? Ano ba yung ibig sabihin ng disiplina, kapatid? May generalized meaning ba tayo dito? Ano ba yung para sa inyo? Magtatanong ako kay Sister Hannah, ano yung salitang disiplina? Ano yung pagkakaintindi natin sa salita kung disiplina? Tuturuan ko kung learn from your mistakes. Okay, pwede rin yun. Learn from your mistakes. Si Brother Daniel, anong pagkakaintindi natin o pagkakaunawa sa salitang disiplina? Yun, maturity. Si Brother Ryan, lastly, ano pong pagkakaunawa natin sa salita, pag ikaw ay may disiplina, ano ba yung meron sa may disiplinang tao? Pag may discipline, yung partner yun yung batas. Okay, sumusunod sa batas, maaari. So yan, tama po lang naman sinabi nyo, pero ang sabi dito, that discipline means the practice of training people to obey rules or a code of behavior.
using punishment to correct disobedience. Sa ano to ha? Secular pa lang. At ano pa, sabi dito, a branch of knowledge typically once studied in higher education. Sa pag-aaral naman, yung disiplina, ibig sabihin, may ina-achieve ka, may ginugol ka na higher education na gusto mong makuha. Kagaya ng mga entitlement, di ba? May mga award, may best in ganito, best in English, best in math, di ba? Yung sinasabi nating disiplina is nagtitrain ka para masunod mo yung code or rules sa iyong behavior. Tapos, bakit mo sinusunod yung kasi may punishment? Diba? Pag hindi mo sinunod, sinaway mo, sino na po nakaranas dito mag-guidance? Nakaranas? Yan. Ano pakiramdam pag na-guidance tayo? Anong si Brother Joshua, ano yung personal mong masasabi nung na-guidance ka? Ano ba yung feedback sa ng tao at inaramdaman mo? Hindi pa daw si Ricky nakaranas ng nag-guidance. Siyempre hindi maganda. Hindi maganda, no? Nakakahiya. Nakakahiya. Andun yung kaba. Yun, kinakabahan ka. Tama yan. Si Brother Ricky, ano ba yung... Yung naranas ano mo? dyan. Hindi nakaranas sa dispensa lang. Nakikautan ko. Na-kick out lang, no? So, ano yung, sa'yo, personal mong ano, yung natutunan mo doon? Wala pa. Yung mga panahon na yun, wala pa ako sa ano eh. Mature teen talaga nun Hindi eh. ngayon, yung natutunan mo doon sa nangyari. Natutunan ko dun. Wala siya Ay, sa nakakaya maturity. syempre. Wala siya Unang-una. sa maturity na torture lang. Wala pa. Ano, nakakaya syempre. Yun talaga yung unang napapasok. Kasi syempre, dahil pa ulit-ulit kang pumasok doon, ang madalas na ano doon, yung patawag yung magulang. So, dahil sa ganun. Tama naman yun. Nakakahiya, di ba? Ako na-guidance na rin ako eh. Kasi ano eh, grade 4 yata kami nun. Kasi nasama ako sa mga bully na classmate. Eh ako, tahimik lang ako pero ano ako eh, ambivert ako kasi. Pwede ako maging extrovert, introvert. Kumbaga, malin kung ano yung lugar ko. Ganun ako. Psychologically speaking. Sama-sabi. Pero yun nga, nasama ako sa mga loko-loko. Mahilig kaming mambuli ng bakla nung time na yun. Kasi ang pagkakaalam ko nung time na yun na wala pa akong alam, ang mga bakla, bilang lalaki ka sila, pinipilit namin paintindi na lalaki sila. Tapos binubuli namin, inaasar namin kung ano-ano asar. Tapos hanggang sa nag-guidance kami, yung magulang pumunta. Nakakahiya. Sa akin, personal feedback sa akin ng ay, bully, ganito, ganyan. Parang, pakaintindi ko, kapag kami mas malakas, sa mahina lang kami magaling. Kumbaga parang gano'n. Tapos nahiya ako sa nanay ko, syempre. Di naman ako tinuturuan ng gano'n. Tapos nag-guidance ako. So anyways, pag sinabing disiplina, sa literal muna, or sa generalized meaning, ibig sabihin may practice ka, may training ka, di ba? At sinusunod mo yung code or behavior. Halimbawa sa isang boksingero, sa boxing na lang. Ang disiplina ng boksingero, alam niyo kung ano? Unang-una, diet. Diet, tapos yung tinatawag na exercise. At ano pa? Hindi po mawawala sa boksingero ang shadow boxing, jogging, at yung tinatawag na tawag dito, yung punching bag. Kasi mahalaga yun. Test of strength na yun kung gaano ka nakalas sumuntok. Kasi yun nga, balik ko lang yung dating shiner ko. Nasubukan ko na mag-boxing for almost 3 months. Mahirap talaga, pero masaya. Kasi una-una may personal gains ka. Physical gain. Pumayat ako, naging solid yung part ng ibang muscle ko. Tapos yun, yung pagkain ko na naging tama, kumakain ako ng tama sa tamang oras, tamang dami, ano pa? Diba? Ganun yun. Pag sinabing disiplina, may pinag-ihirapan ka. Pino-force mo yun kahit nahihirapan ka kasi may goal ka. May sinusunod ka. At ayaw mong ma-break yun kasi merong punishment or may kapalit. Kahit hindi punishment na lang may kapalit. Sa literal pa lang yun mga kapatid. So, paki-flash nga po ng ating teksto. Ano ba yung sinasabi dyan? Sa mga Hebreo or Hebrews chapter 12 verses 9 to 11, pakibasa ko ng sabay-sabay mga kapatid. Moreover, we have all had human fathers who disciplined us, so we expected them for it. How much more should we submit to the Father of spirits? They discipline us for the Father, whereas they don't. God disciplines good, in order that we may share in His holiness. No discipline seems pleasant to the time,
but faithful. Later on, however, they produce a harvest of righteousness based on those who have been. Yan. Salamat sa salita ng Diyos. Napakalinaw, di ba? Ano daw yung disiplina dyan? Di ba? Kung tayo nga may mga tatay tayo na nagdidisiplina sa atin, tapos nirespeto natin sila sa ginagawa sa ating disiplina. How much naman sa ating Ama na nasa langit, na Ama ng mga espiritu, na buhay, na tayo, dinidisiplina tayo, di ba? Para sa ating ikabubuti. Di ba? At makabahagi tayo sa kanyang kabanalan. Yun po yung paglilingkod sa Diyos at pagtanggap ng disiplina sa Diyos. Hindi katulad sa mga ama natin, di ba? O nanay, na nagdidisiplina. Nagdidisiplina para sa ating di kabubuti, sa literal na kalalagayan, sa pag-aaral, sa pag-uugali, at kung paano tayo may isalamuha sa kapwa po natin. Di ba po? Tama po ba? Amen po ba mga kapatid? Ganun yun, di ba? Ano pa? Sabi dito, walang disiplina na masarap. Painful lagi. Pero, pag lumaon, meron tayong resulta. Ano yung resulta na yun? Righteousness. Kapayapaan. Sa mga nagsasanay ng disiplina. Amen po ba? Ano po yung supporting verse? Paki-flash nga po. Yan. Sabi dyan, pakibasa po sa 2 Timothy chapter 1 verse 7 mga kapatid. For the Spirit God gave us not take us timidity, but gave us power, love, and self-discipline. Ang linaw. Ang Espiritu ng Diyos, di ba? Hindi tayo binigyan ng Espiritu ng Diyos para maging timid. But, gives us power, love, and self-discipline. Ba't kaya tatlo yan? Power, love, and self-discipline. Ano kaya makikita natin dyan? Yung power. Power to what? To conquer sin? Sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Power to conquer selfishness. Maraming bagay. Ano pa? Yung mga meron sa mundo na trend na hindi mo na gusto. Dati mahilig ka mag-ML, malakas ka mag-ML, malakas ka mag-Dota. Ma-addict ka sa mga games. Pero dahil naunawaan mo na yun, di ba? You have the power na iwasan yun. Ano pa? Dati, malakas kang uminom, lagi kang uminom, malakas kang manigarilyo, pero naunawaan mo yung pag-ibig ni Kristo, naunawaan mo yung nais ng Diyos sa buhay mo, kaya may power na binigay sa iyo para labanan yung mga ganong pamumuhay, uri ng pamumuhay ng kasalanan sa harapan ng Diyos, hindi sa tao, hindi sa pastor, hindi sa pare. Ano pa? Yung pag-ibig na nagmumula sa Diyos na sinasabuhin mo. At ano pa yung self-discipline yan? Yung pinag-usapan natin yun. Self-discipline. Hindi dahil gusto mong disiplinahin yung sarili mo lang dahil may naunawaan ka, may natutunan ka, at tinanggap mo yun mula sa salita ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Amen. At ano pa? Sabi dito, mga kapatid, yung disiplina, meaning, disiplina sa mga Kristiyano, yan nga, sabi, discipline means training. In other passages of Scripture, the word is used in reference to a father training his children, kagaya ng pinasa natin sa Hebreo 12. Or training in righteousness. Or in this context, God training his children. And the writer of Hebrews is saying that God lovingly disciplines his children to train them to become spiritual champions. Sino gusto maging champion dito? Hindi champion sa laro champion spiritually. Taas po ang kamay. Sino gusto magtagumpay dito sa kasalanan, sa katamaran, at sa mga bagay sa mundo? Diba lahat tayo? Yun po yung ating nais bilang anak ng Diyos. Sabi dito, spiritual discipline protects us from our self-interest. Diba? We may be tempted to think that we possess the power to keep our faith strong. Meron kasi mga ganito Porque disiplinado na daw sila bilang Kristiyano, sila na yung malakas. Hindi. Mga kapatid, kapag tayo ay mayroong disiplina, dapat na malakas sa atin ang presensya ni Kristo. Ang nararanasan ng tao yung Diyos sa buhay mo. Hindi yung sarili mo kaalaman, kalakasan, talento, kagalingan, o pera. Amen po ba? Dito tayo nagkukulang ako, aminado po ako mga kapatid, nagkukulang din po ako dito. Pero, sinisikap ko na hindi magalit agad, na sundin yung tama na nais ng Diyos.
Ano pa? In doing so, we will live a life that seems to make sense to us. Bakit? Bakit may sense yung buhay? Kasi bakit? Yung naunawaan ko, kapag mag-isa ka na lang na sumusunod sa kalooban ng Diyos, at wala na, yung pamilya mo ayaw kang pansinin, masama ka, kahit wala kang ginagawa sa kanila, kasi sumusunod ka kay Kristo. Bakit? Meaningful yung ganung bagay. Ang masasabi ko personally, mga kapatid, nung napakalalim ko nung unang nakakilala ko sa Panginoon. Lagi ako nagpipray, lagi ako nagtatanong sa Diyos. Marami akong di maintindihan sa Bible verses, context. Pero, nung lumalalim ako paunti-unti, mas nakakaiwas ako sa pagkakasala. Mas peaceful yung mind ko. Kahit na wala akong pera, naglalakad nga ako papunta ng church eh. Layo-layo, pero wala akong pake. Ang nasa heart at nasa puso ko, nais ni Kristo. Alam mo yun, pag inimagine mo yun, pag tinignan mo yung nakaraan, paano kaya nangaral yung mga apostol? Paano kaya nangaral ang Panginoon? Naglalakad lang, nagbabangka. Minsan wala pang kamelyo o asno. Imagine that. Kung gaano kalayo yun, ilang kilometro o milya yung nilalakad nila o pinabiyahe para maabot yung mga tao na hindi nakakaalam ng kaligtasan. Yes, amen. Diba? Yun po yun. Anong pinakamahalaga dito kapag may disiplina ka, kagaya kanina, discipline that leads to Christ-likeness. Pag wala tayong disiplina spiritually, sabi natin may disiplina tayo sa literal, pero hindi naman pang kalooban ng Diyos. Hindi naman sunod sa kalooban ng Diyos. Alin sunod sa kalooban ng Diyos. Invalid pa rin, mga kapatid. So yun, may mga rason. Ito, binigyan ako ng Diyos ng kaalaman kung ano ba yung rason. Diba? Pakiflash nga po yung yan. Sabi dito, ito yung mga rason eh. Why did we choose to become a Christian? Hindi natin pinili lang nagkaroon tayo ng dahilan kung bakit tayo naging Kristiyano. Kasi kung pinili mo na maging Kristiyano ka na wala ka naintindihan talaga, ay mali po yun. Pero ito yung sinasabi po dito, dahil naunawaan mo yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Dahil naunawaan mo yung nais ni Kristo na gawin mo sa buhay mo na walang pagiging makasarili. Ang tao kasi ngayon, puro success eh. Alam mo yun, yung mga tao ngayon, ay gusto ko magkakotse, gusto ko magkaroon ng motor, gusto ko magkaroon ng bahay, lupa. Walang problema. Ang problema lang, kapag namatay ka, saan ka pupulutin? Nang wala ka sa kamay ng Diyos. Ang paniniwala nila kasi, kapag wala ka natapakan na tao, valid ka ng malangit. Hindi po ganun sinasabi ng Panginoon. Diba? Alam po natin sa 7 Mateo 21. Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay makakapasok sa karya ng langit. Ngunit yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Ang linaw-linaw. Ang mga tao kasi ngayon, kahit mga kamag-anak magulang ko, ang tigas ng ulo. Pagsalita ng Diyos, ayaw rin, bakit? Kayo lang ang tama. Hindi kami tama. Tama ang salita ng Diyos sa sinusunod namin. Kung gusto niyong mapahamak, nasa inyo yun. Pero dahil tayo nagbabahagi sa kanila, gusto natin ipaunawa sa kanila ang kalooban ng Diyos. Kasi dami ngayong mga paniniwala, atheism, kung ano ng mga klaseng kulto. Nakakalungkot. Di ba? Pero tayo, pinagpala po tayo. Dahil sa likod ng mga paghihirap natin, mga kapatid, may matatamasa tayong kapayapaan. Eternally speaking. Walang katapusan po yung mga kapatid. Kung dito naghirap ka, hindi ka makakain na masarap. Minsan lang yung adobo. Doon sa langit, kompleto, perfecto. Walang katapusan. Kaya, magpagal po tayo, maghirap po tayo para sa Panginoong Hesus. Kasi wala namang successful na na sabi mong sobrang yaman, tapos sabi mong tunay na Kristiyano. Maaaring meron, iilan. Pero, yung malayo sa Diyos, dahil sa kayamanan, yan kasi yung nag-uugat eh. Diba? Maraming mga mayayaman, sasabi, di nakalimot sa Diyos, hindi nga makapagsimba, makapagpanalangin. Diba? Diba? Ano ba yung sinasabi dyan? Ito may mga rason. Why did you choose to become a Christian? Number 1? Yan. Because of the agape love of God. Ano ba yung agape love? Ano ba yung agape? Ano ba yung meaning ng agape? The highest form of love that comes from God. Walang kayang pakagawa niyan kundi ang Diyos. Tayo, maaari, kung sukdulan yung pagiging Kristiyano, kagaya nila Apostol Pablo,
maaari, imitation ng agape love. Pero hindi yun yung perfectly agape love. Pero nasa buhay na nila dahil sa Diyos. Di ba nga sabi ni Pablo, wala nang halaga yung buhay niya. Si Kristo na ang namumuhay sa buhay niya. Na dati hindi ko maunawaan, ba't sinabi ni Pablo yun? Yung buhay pala ni Pablo, inilaan niya para sa Diyos na kahit mamatay siya, nasa kamay na siya ng Diyos. Di ba? Nakakalungkot isipin, maraming Christian ngayon, sa Christian na lang. Akala nila yung pagsisimba, valid na yun. May points na yan, oh, +1, nagsimba sa ano. Walang ganun, walang attendance to mga kapatid. Yung paglilingkod natin araw-araw, paglilingkod po natin sa Diyos, pinaghihirapan mo yung pinaforce mo yung sarili mo. Na, Lord, kahit mahirap, kakayanin ko to. Ang hirap sundin, magbasa ng Bible nga lang di ba? Maintindihan mag-pray. Sa buhay pa kaya. At magbahagi sa iba. Nahirapan po tayo. Di ba po? Amen po ba, church? Di ba? Ano ba yung sinasabi diyan sa teksto natin? Yan, alam naman natin yan Sabi nga ng iba, pupog na tong verse na to. Pero wala na po pupog sa salita ng Diyos. Pakibasa po. For God so loved the world. Pag naintindihan mo yun, for God so loved. Napakalinaw niya. Love. Sobrang sukdulang pagmamahal ng Diyos sa tao. Hindi maunawaan ng tao yung pagmamahal ng Diyos. Akala nila, kung mahal tayo ng Diyos, bakit may impyerno? Yun na nga hindi na nga para sa atin yung impyerno. Bakit pumupunta ka pa doon? Ba't ayaw maglingkod sa Diyos? Amen. Di ba? Sasabihin mo, may Diyos ka sa buhay mo, sa puso mo, hindi ka nga kayang sumunod. Magsimba nga lang, inahirapan ka. Di ba? Ang tunay na nakaunawa, nahihirapan para kay Kristo. Amen po. Marami kasi ngayon, daming mga palusot ng mga tao, makalusot lang. Di naman sila sa atin nagpapalusot o sa pastor o sa pare, o sino man yung nagtuturo. Pag palusot sila ng palusot, sa harapan ng Diyos, kahit sino man sinasamba nilang mga Diyos, ang tanong, nakikinig kaya? Nakikinig kaya sa kanila? May nakikinig kaya? Hindi natin sila kinukondem. Pero, we're having a question. Diba? Bakit kaya ganun? Bakit kaya ganun sila? Ganon, maaari, ganun din tayo nung nakaraan. Ako, ganun din ako matigas tinulo ko Kasi, dito, ito yung religion na kinagisnan ko dito ako mamamatay. Ganito na ako. Ganun din yung ano ko yung mismong prinsipyo ko bilang isang tao. Pero yung pala hindi. Yung nais pala ni Kristo, maunawaan mo yung pag-ibig niya at ibahagi mo sa iba. Iparanas mo yung pag-ibig niya sa pamamagitan ng buhay mo. Yun yung kulang po sa isang Kristiyano. So ano pa? Pangalawa po. Pangalawang rason. Because of God's mercy. Salitang mercy na yan Diba? Parang kapitbahay mo lang, si Aling Mercy. Diba? Pero hindi Iba yung mercy. Ayan. Yung mercy na sinasabi dyan, malalim. Yung awa ng Diyos, hindi ka nga karapat dapat kaawaan Dapat nga masunog ka na Pero dahil sa habag ng Diyos sa tao, maraming chances na binibigay para magbalik loob ang isang tao sa Diyos. Diba? Ang tao kasi hindi, matagal pa naman. Hindi pa naman nangyayari pagbalik ni Kristo. Wala pa yan. Matagal pa, tulog muna ako. Saka na, pag okay na ako, wala pa nga akong trabaho Paano ako maglilingkod sa Diyos? Nakuha mo na nga lahat. Hindi ka pa rin magawang magsimba. Anong klase yan, di ba? Hindi natin naloloko ang Diyos at hindi natin maloloko ang Diyos. Sa araw ng paghuhukom, lahat haharap. Hayag o lihim ang gawa. Sabihin mong mabait ka, para sa'yo mabait ka. Papakita ng Diyos lahat ng gawa mo Diba? Marami kasi mabuti daw na tao sa salita. Hindi naman sumusunod sa Diyos. Yan yung mga lagi kong naririnig na rason. Mabait pa naman yan. Ganito ganyan, mabait. Wala problema dun. Rest in peace. Yes, wala akong problema dun. Wala akong komento dun. Sa akin lang, isa lang yung matatanong ko. Naglingkod ba yan kay Kristo? Namatay ba siya para sa Diyos? Kasi invalid Invalid po, mga kapatid. Kung babasyan natin yung salita ng Diyos, hindi dahil sa tinuturo natin. Nakakapagturo tayo dahil yung natutunan natin sa salita ng Diyos. Amen po ba? Hindi tayo nagtuturo dahil pinipilit natin sa tao na, maniwala kayo sa amin. Hindi. Maniwala kayo sa salita ng Diyos na sinusunod natin. So yan, ano pa yung sinasabi yan sa kasulatan natin? Sa Psalm
Chapter 86, verse 15, pakibasa nga po. Thou Lord, art not full of compassion, gracious, long-suffering, and plenteous in mercy and truth. So yan, sa King James yan, pero yun nga, sa ibang salin, diba? Yung ibang salin dyan, may sinasabi na yung mismong awa ng Diyos ay hindi maikumpara sa yung kumbaga hindi maintindihan agad ng tao, hindi maabot yung awa ng Diyos. So yan, sabi dyan compassion, art God full of compassion and gracious, long-suffering and plenteous in mercy and truth. Ang linaw. Napakalinaw po mga kapatid. Diba? Yun yung awa ng Diyos sa atin. Diba? Sobra-sobra yung awa, yung palugit na binibigay. Kahit nga sa bansang Israel, diba? Apakatigas ang ulo ng Israel kung tutusin. Yabang nila. Mayabang. Kumbaga, kung yung mga nasa Asia, sabi nating pagan, walang Diyos, yung iba, ganun sila kayabang, humigit pa nga kahit na sila yung, bayan ng Diyos. Kasi bakit? Unang-una hindi nila matanggap si Kristo agad. Bakit? Wala pa daw yung Mesiyas, hindi naman tinupad lahat. Marami silang mga rason. Pero sabi nga ng ating Panginoon, nalalapit na yung paghukom. Yung mga tao kasi, to see is to believe. Pagka dumating na yung araw ng paghukom, saka pa lang sila makakatawag sa pangalan ng Diyos. Tapos, doon pa lang yung regrets. Kasi, ay, dapat pala naniwala na ako. Dapat pala naglingkod na ako kay Kristo. Nagkasakit. Diba? Magkasakit nga lang diba? Halos mamatay na, nagka-cancer. Diyos ko. Saka lang makatawag ng Diyos. Na nasa kasagsagan ka ng kasarapan. Sarap ng tulog mo, dami mong pera, nakakapunta ka ng Boracay. Tapos nagkasakit ka. Diyos ko. Nakakalungkot isipin. Mga tao ngayon. Diba? Doon lang nakakatawag. Ano pa, yung pangatlong dahilan dyan? Because, pakibasa po. Salvation for humanity. Yan. Ang linaw niya, naunawaan ko yan Dahil sa tulong ng banal na Espiritu. Kasi bakit? Bakit nga ba iligtas yung sangkatauhan kahit na ayaw siyang tanggapin, kahit na yayabang ng mga tao? Ano po yung sinasabi sa ating kasulatan? Yan, pakibasa po. That if you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are Yan. saved. Tapos na po ba tayo dyan? Tapos na po ba tayo dyan mga kapatid? Amen. Siyempre, tayo, mga Kristiyano ngayon, tapos na po dyan. Pero ito yung isang dahilan, di ba? Ligtas na tayo, pero yung kaligtasan po na pinangahawakan natin hanggang sa dulo po. Hindi ligtas ka sa salita, Mas gagawin mo na yung gusto mo. Hindi tayo once saved, always saved. Yung once saved, always saved, applied lang yan sa mga nagtagumpay hanggang huli. Amen po ba? Kasi, isipin mo, naligtas ka na, tapos gagawin mo yung gusto mo. Paano ka ligtas nun? Bumitaw ka sa kaligtasan na binigay sa'yo. Amen po ba? Ano pa? Yan yung isang dahilan. Yan yung nag-iisang dahilan. Tignan mo, gagawin lang ng tao. Buong puso niya, tatanggapin niya si Kristo. Gagawin niya Panginoon, maliligtas siya. Diba? Gamit yung bibig mo na nagmumula sa puso, buong kaluluwa, buong isip. Tatanggapin mo si Kristo at paglilingkuran mo. Mahirap. Mahirap para sa mga taong hindi nakaunawa. Mahirap para sa mga taong mayayabang. Mahirap para sa mga taong ayaw. Pero tayo mga kapatid, pinagpala po tayo. Dahil nandito tayo ngayon at nakapaglilingkod. Dahil naunawaan natin, yung nais po ng Diyos. Diba? Tapos na po tayo dyan, ang kailangan na lang po natin bilang mga Kristyano, ipagpatuloy at hawakan po natin yung kaligtasan na yun. Pakaingatan natin mga kapatid. Diba? Kagaya ng pagtawid mo, parang tumatawid ka sa tulay na may bagyo, tapos may hawak kang lampara na kailangan mo hindi mamatay yung kasi hindi mo matatanglawan yung dadaanan mo hanggang makarating ka sa dulo. Parang ganun po yung buhay ng Kristyano. Madilim sa paligid, nasa mundo tayo. Yung dadaanan mo mahirap. Pero hawak mo yung
kaligtasan na binigay sa iyo ng Diyos. Hawak natin. Iingatan natin to hanggang makarating tayo sa dulo. So yan, pangapat po na dahilan. Yan, pakibasa. Because he never fails. Bakit? Ano pong text na nakalagay? Sa Psalm 36 verse 7, pakibasa po. How priceless is the very love of God. People take refuge in the shadow of your wings. Linaw, no? Walang, di ba, how priceless is your unfailing love? Hindi masusukat. Di ba? Hindi masusukat. Wala man lang katumbas kahit ano. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin kapag tayo ay lumapit sa Diyos. Di ba? Marami kasing mga pag-ibig dito sa mundo na nais ng tao eh. Di ba? In-interview yung isang artista, hindi ko napabanggitin, di ba? Ano ba yung kailangan mo? Ano ba yung gusto mo ngayon sa taon na to? Gusto ko maraming pera. Hindi ko man lang marinig yung ano, gusto ko. Hindi ko pa narinig sa mga artista na nagsalita. Kahit sabihin nilang Christian sila, kawaan na lang sila ng Diyos. Marami kasing kasabing Christian sila, tapos may bagong tato. Christian daw, may bagong tato. Kahit sabi mo Philippians 4:13 pa yan, wala akong pakialam. Dinudungisan mo yung salita ng Diyos gamit yung mga mali ng gawain. Tapos tinatatak mo pa sa katawan mo. Hindi natin makukondem yung mga taong may tattoo na hindi Christian. Wala tayo dong masasabi, mga kapatid. Pero yung Christian ka na nagtattoo ka pa. Parang hindi naman talaga nag-iisip yung mga tao na gano'n, di ba? He never fails. Kahit na nagkakamali ka pa ulit-ulit, hindi ka niya susukuan. Hindi tayo susukuan ng Diyos. Aminado po ako dyan. Maraming beses na nagkamali ako. Sa salita, sa gawa, sa pag-iisip. Lahat. Kasi nga, sinasabi ko nga madalas, mabilis ako mainis. Alam niyo po, sa isip ko, minsan, parang pinapatay ko na yung tao, pero sa ngayon, natutunan ko sa Panginoon. Ipag-pray ko na lang yung sitwasyon. At huwag ko na lang isipin yung gano'n. Kasi gano'n ako ng mga una. Parang binubugbog ko na sa isip ko yung tao kasi kaya ko naman sa tingin ko eh. May kakaya naman ako, pero hindi eh. Kahit kaya mo, malakas ka, hindi dapat gano'n kapatid. Matutunan natin magpakumbaba. Kasi yung Diyos nga, hindi sumusukong mahalin ka. Diba? Hindi nga nagsasawa eh, kahit ang tigas ang ulo natin, di ba? Amen po ba, church? Diba? Minsan, di ba, may katikasan tayo ng ulo pero hindi sumuko ang Diyos. Mahal ka pa rin niya. Ano ba? Ano pa yung sunod na dahilan? Yan. Because He is... Forever faithful. Bakit? Ang sabi dyan? No, therefore that the Lord our God is God. He is faithful God. If He is covenant of that to 1,000 generations, those who love Him and keep His commandments. Lino. Lahat ng henerasyon. 1,000 generations, oh. Sa mga nagmamahal lang sa Kanya at niyayakap at pinapanatili yung mga kautusan niya. Ano pa? Ano pa yung sunod na verse dyan? Meron po ba? Sige, babalik na lang po. Di ba? Faithful siya. Kasi yung covenant niya, pagpapatuloy niya sa thousands of generations. Ilang generation na ba? Diba? Hindi natin mabilang. Thousands of generation na. Up until now. Hindi naman nagbago ang Diyos dun. Ang tao ang nagbago. Ang dami nilang haka-haka sa Diyos. Diba? Kagaya ng ano, dati, diba? Yung tanong na naitanong ko din dito. Christian ka. Tapos, bago ka namatay, nagulat ka, nakapagmura ka. Ang tanong doon, malalangit ka ba? Ang sagot nila, mali. Malalangit yun, di mo naman sinadya eh. Ang sagot dito, kung ano yung nasa puso mo, siyambok ang bibig mo. Ang nasa isip mo, masasabi na. Diba? Ganun po ang pagiging Kristiyano. Hindi nagulat ka lang, magbumura ka na. Christian ka ba nun? Hindi natin sinasabi sa mga tao na nagbumura. Siyempre, sa Christian lang. Yung mga nagbumura sa labas, hayaan na natin yun. So ano pa? Sunod po. Yan, pakibasa. Because the Lord Jesus Christ sacrificed Himself for us. So yan. Ano yung verse na nagsasabing ganyan? Pakibasa. This is That's love, not what we love God, but that He loved us and sent His Son as an only sacrifice for our sins. Yan, alam na natin yan lahat. Yung tunay na pag-ibig yan. Yung anak, bumaba,
nagkatawang tao, sinacrifice yung sarili niya para tayo maligtas, malinis sa kasalanan. Parang dali lang intindihin, parang mababaw lang sa iba, di ba? Pero hindi, napakalalim po niyan. Isipin mo, may nakita na ba kayong taong nag-alay ng kanyang buhay para sa mga kapwa niya tao na bukal sa kanyang kalooban? Wala, di ba? Maaari namatay sa gera. Kasi, tawag ng duty sa trabaho. Meron. Pero, iba kasi yung tunay na kaibigan, o kahit hindi nga kanya kaibigan yung pag-ibig niya sa kapwa niya, ganun katindi. Wala akong makita. Sa pelikula, pwede. Pero yung totoong buhay, wala Maliban na lang kung lingkod yan ng Diyos. Kagaya ni Esteban. Pinatay sa harapan ng mga tao. Pero pinakita ni Esteban, yung pag-ibig niya, yung pagiging compassionate niya sa pamagitan ni Kristo. Isipin niyo, napaka-radical nun mga kapatid. Pinanalangin niya pa yung mga taong pumapatay sa kanya. Magagawa kaya ng normal na tao yun? Hindi. Ganon ang mga Kristiyano. Mga tunay na sumasamba at naglilingkod sa Diyos. Ano pa po? Ano pa yung dahilan dyan? Number 7, pakibasa po. Because the Lord Jesus Christ Treasure as more than anything in the world and more than the world itself. Napakaliwanag. Grabe pala yung pag-treasure sa atin ng Diyos, ng ating Panginoong Isus. Naalala niyo yung mayaman? Nasunod niya na yung 10 utos may kulang na lang. Yung mismong i-treasure niya si Kristo. Kasi tinitreasure ng mayaman yung kayamanan niya. Yung meron siya. More than sa law. Bonus na lang yung law sa kanya. Katutusin. Dapat, ang mahalaga, nasunod niya na yung law. Kung ano yung sinabi ni Kristo, sundin niya. Sundin niya kasi yung tunay na kayamanan para sa Diyos, tayo. Na sumusunod at umiibig sa Kanya. Yung pagkaunawa ko po yan, grabe, no? Grabe pala yung pagpapahalaga ng Diyos sa atin. Na ultimo, yung mga pinakamamahal na bato, pinakamagaganda, perfecto, wala lang sa Diyos yun. Kung wala ka sa Kanya. Ganun kahalaga yun. Ano po yung sinasabi sa ating teksto? Ayan, pakibasa po. For you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for His treasured possession out of all the peoples who are on the face of the earth. Yan. For you are a people holy to the Lord your God. O, sabi natin para sa Israel yan. Pero hindi. Tayo ay spiritual Israelites. Spiritually. Na markoted sa kaligtasan. Amen po ba mga kapatid? So yan. Para sa bayan yan, pero tayo ay counted na po dyan. Diba? Ganun tayo kahalaga. I know. The Lord your God has chosen you to be a people for His treasured possession. Tayo kayamanan ng Diyos. Isipin nyo. May kayamanan ng Diyos. Kompleto. Lahat. Lahat ng meron ng Diyos. Pero tinuturi tayong kayamanan ng Diyos personally. Mga kapatid. Tignan nyo, grabe. Napakabigat niyan. Ano pa? Sinasabi sa sunod na verse. Ayan, pakibasa nga po. They do that in the same way. You will give repent than over 99 righteous person Who do not need to repent. ayun yun. Yan, di ba? Magkaawa ng kita. Nung tayo makasalanan pa, hindi natin naunawaan yan, pero ngayon nababasa natin. Yan pala. Ganyan pala, nagpupugay yung mga anghel. Ganyan sila nagpugay nung tayo nagbalik loob sa Diyos. Grabe no, palakpakin nga natin ng Diyos malakas. Napakabuti. Napakabuti ng ating Diyos. Kasi bakit? Ang dami niyang pwedeng i-treasure. Tutusin, ang dami niya. Anghel niya, pwede niya i-treasure, pero hindi. Tayo kasi yung special na creation. Amen. Tayo yung special. Bakit? Nararanasan natin lahat ng physical na material, lahat ng mga bagay na nilikha ng Diyos. Physically. Spiritually din. Spiritually wise kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Ano pa? Sunod po, sa huling dahilan. Yan. Pakibasa. Yan, huling dahilan na lang yan. Pakibasa po. Because we don't want to suffer in the price of death and have our regrets forever. Bakit? Sabi dyan sa Mateo 10:28. Do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. Yan, malinaw dyan. Diba? Huli na lang yan.
Huli na lang yung dahilan kung bakit ayaw mo. Kung bakit naging Kristiyano ka dahil ayaw mo. Huli na lang yan dahil ayaw mo maimpyerno. Bakit? Malungkot to. Malungkot, masakit. Lahat. Sipin mo 100% lahat gumagana yung senses mo. Kung dito limitado yung zoom ng mata mo, dun 100%. Kahit anong angle, kahit anong view. Makikita mo lahat ng paghihirap. At 100%, malayo pa lang, hindi pa lumalapat sa balat mo yung apoy, ramdam mo na. Ganon yung nakita kong testimony ng isang leader na napanood ko dati. 100% present yung ating senses kung mapunta tayo sa impyerno. Ano yung 5 senses? Sense of touch, smell, sight, diba? Hearing, taste. Lahat yun. Nalalasahan mo yung sakit at hirap doon. Naririnig mo lahat ng hiyawan ng mga tao kapag napunta ka sa impyerno. Ganun ang testimony na napanood ko. Pero hindi na sinabi ko anong meron doon. Basta yung pakiramdam lang. Grabe, di ba? Napaka Wala na kasing limit. saklap. Kumapunta sa impyerno ang isang tao. Wala nang limit to. Sabi doon at sabi pa doon, time and space hindi nag-exist sa impyerno. Kasi nga limitless. Hindi mo alam kung anong oras. Kasi every second nasasaktan ka. Everlasting. Hindi, walang time doon na kagaya sa mundo makikita mo anong oras. Wala doon. Kahit sa langit, wala din. Sabi niya. Walang oras. Hindi nag-exist. Heaven and hell is beyond the existence of time and space. Nasa labas siya ng existence ng oras at panahon. Kahit naman meron na, di mo na masusulipan din, nasasaktan ka din. Sabi. Pero yun nga, di ba? Yan lang yung mga dahilan. Pero ito yung tunay. Ito ang ating dapat gawin. Bakit nga ba kailangan natin disiplina para magkaroon tayo ng Christ-likeness? Amen. Pakiflash nga po kapatid. Yan, pakibasa. What makes What makes a us a true Christian? true Christian? Ano ba? Paano ba maging tunay na Kristyano? Bakit ba? May tunay at may peke. Diba? Kasi may peke eh. Sinasabi yun sa pahayag 3 eh. Yung mga tawag dito, lukewarm, maliligamgam. Sala sa init, sala din sa lamig. Diba? Yun yung delikado. Bakit? Hindi ka mainit, hindi ka malamig. Lagi ka nagsisimba. Susuka ka ng Diyos. Pero itong marapat natin gawin, mga kapatid. Paki-flash na ako sa number 1. Yan, loving God above everything. Kagaya nung Friday, di ba? Sabi ko nga, may summary na dun ang ating pastor na nabanggit na. Bakit? Ano ba yung loving? Bakit loving? Bakit present tense yung ginamit natin dyan? Kasi kailangan consistent at constant up until the end. Ma-rapture man tayo o mamatay sa katawan. Dapat present po yan. Bakit? Paki-flash na po. Yan. Alam na natin tong verse na to. Yan, sa Mateo or Matthew, chapter 22, verse 37, sabi dyan. Pitin mo ang iyong Diyos ng buong puso. Yan. Pakibasa po na sabay-sabay. Buong lakas Jesus at replied, pag-iisip. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Yan. Linaw. Yung sinasabi niya na love with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Madali po ba yan? That's body, soul, and spirit. Ang hirap. Kaluluwa, espiritu, pag-iisip mo, buong lakas mo. Buong lakas pa nga, meron. Diba? Effort po yan. Sukto lang effort. Radically speaking, mga kapatid, pinaghihirapan mo yan. Pinupush mo kahit na parang hindi mo na kaya. Naghihirap ka na. Kahit na masakit na. Diba? Naranasan ko po yung mga kapatid nung nagtrabaho ko nung nakaraan, diba? Tapos na kasi, patapos na. Isa na lang yata naiwan doon. Sa Tondo. Alam mo yung feeling ng unang linggo ko doon? Parang ayoko na magbuhat ang mabibigat. Kasi mula first floor hanggang fourth floor. Bigat talaga. Kasi ang sakit pa sa ano. Parang maupunit lahat ng mga buto ko. Pero kinaya ko kasi nasa isip ko. Kailangan ko to at pagpapala sa akin ng Diyos to. Sabi ko, bakit ang hiniling ko yung matuto ko magpakumbaba. Kung ano yung binigay sa akin ng Diyos, sisimulan ko to. Matuto ko magpakumbaba. Kasi prayer ko yun sa sarili ko, Lord, tutulungan niyo ako magpakumbaba at mas mamahal pa sa inyo at sa mga tao. Kasi mabilis ako magalit. Pero sa awa ng Diyos, may natutunan ako doon. Diba? Mas natututunan ko mahalin ng Diyos. Ngayon,
Masabi ko, salamat sa Diyos kasi may growth yung pagmamahal ko sa Diyos. Kahit konti, kahit di ko man masabi sa measurement, alam ko, tinulungan ako ng Diyos doon sa bagay na yun. Kasi tapat ng Diyos natin eh. Pag meron tayo hinihiling galing sa puso natin, na nahihirapan tayo mga kapatid, sure yun, tutulungan ka ng Diyos na. Kasi mahirap yung maghihiling ka, puro bunganga lang eh. Marami kasing ganyan tao eh. Lord, bigyan mo. Pag hindi na tupad yung mga kahilingan nila, hinihingi sa Diyos, wala na. Wala na. Eh, ganyan naman eh. Nag-pray naman ako na nag-pray. Wala naman. Kamusta naman yung puso mo? Kamusta naman yung pag-uugali mo sa harapan ng Diyos? Diba? Ano pa? Ano pa yung pangalawa dyan? Na mahalaga. Number 1 po yan, ha? Yan. Bakit hiniwalay ko yung serving at saka loving? Sabi dyan, pakibasa? Serving God wholeheartedly, all With all of our being. Ano ba yung sinabing with all of our being? Buong existence mo. Nagsasalita dyan, mga kapatid. Kung minamahal mo yung mga magulang mo, o kung sino man yung mahal mong kapwa mo, o may iniibig ka man, di ba lahat ng effort binibigay mo? Hindi lang effort. Kahit napapagod ka, naghahating sundo ka, nagluluto ka para sa kanya, pinaglalaban mo pa nga eh. Di ba? Sa Panginoon, why not sa Panginoon? Pag maglilingkod ka sa tao, masigita mo sa Diyos. Kasi ang akala ng mga tao ngayon, pag naglingkod sila sa mundo, naglilingkod na rin sila sa Diyos agad. Hindi ah. It's not vice versa. Pero, kung ikaw ay lingkod ng Diyos, tapos naglilingkod ka sa mundo rin, paano hindi lingkod na gagayahin mo yung ginagawa nila? Pinapakita mo yung pagkakristyano mo, nagsiserve ka sa kanila. Paano? Bigyan ko kayo ng example mga kapatid. Ako, hindi naman ako parte ng bahay ng nanay ko. Pero ako yung minsan nagluluto doon, naghuhugas sa mga pinggan. Kasi pinaglilingkuran ko ang Diyos sa pamamagitan ng mga tao na gaya nila. Amen po ba? Ano pa? Sa sa trabaho mo. Hindi mo naman parte yung pagluluto doon. Ako, nagluluto ako doon sa trabaho. Hindi ko trabaho magluto doon. Nagluluto ako na minsan ng ulam, ng kanin namin. Hindi ko trabaho yun. Tutusin libre yung pagkain namin, dapat nakahanda na. Pero hindi, ginagawa ko yon out of common sense. Kasi naglilingkod ako sa Diyos. Paglilingkuran ko yung Diyos sa pamamagitan nila. Kasi may care ako sa kanila. Kahit di ko man sila madala sa paanan ng Panginoon. Pero balang araw, umaasa ako na madala sila sa paanan ng Diyos. Na matuto sila magmahal at maligtas din sila. Gaya natin. So yan, ano pa? Paki-flash nga po yung verse. Yan, sa Romans chapter 12 verse 11. Pakibasa po. Never be lacking in sin. but keep your spiritual fervor. Ano ba yung sinasabi diyang never be lacking in zeal or zealous mind and spirit and soul? Ano ba yung sinasabi dyan na zeal? May alam po ba kung ano yung ibig sabihin ng meaning niyan? Yung zeal? Pag wala, ako na magsasabi. So, yung zeal, pag sinabing zeal, passion mo, enthusiasm mo, kung ano yung ibig mo. Kung naglilingkod sa Diyos with a zealous heart, hindi ka magsasawa. Sino dito may mga paboritong ulam? Ako, paborito ko ano eh. Ano ba yung lutong paborito ko na ulam? Kalderetang baka. Yan, paborito ko yan. Diba? Diba, sobrang ano mo dyan, yung excited ka. Parang ganun yung pakiramdam mo dapat kapag may zealous heart ka. Yung zeal. Yung passion mo. Diba? Yung passion, yung hindi ka nagsasawa. Kasi ginagawa mo yon dahil mahal mo yung bagay na yun. Parang sa trabaho lang din, diba? Pero hindi apply tayo sa atin bilang Kristiyano mga kapatid. Kung paano tayo naglilingkod sa Diyos. Kahit sinong tao, anong bagay, na kapag nakaset yung heart, puso mo, ano man ginagawa mo, kahit nagluluto ka, nagsusulat ka ng essay, kapag nakakonekta ka sa Diyos, yun na yun. Ano pa yung sinasabi dyan? Never be lacking in zeal, passion. Diba? Enthusiasm. Diba? May mga food enthusiasm, mga vlogger, diba? Food enthusiast, yun yung, nais nila, yun yung kinahiligan nila, di ba? Yung trend sa buhay nila, yung habit, masabi din ng habit. Ano ba yung sinasabi dyan? But keep your spiritual fervor. Ano ba yung fervor? Hindi yan skill, hindi yan sa laro.
Spiritual fervor, ano ba yung ibig sabihin ng fervor? Buong puso. Spiritual fervor. May nakakala mo ba? Parang spiritual na kainit po sa tao. Yun. Tama po yun. Sabi dito, yung fervor kasi, intense and passionate feeling. Yung spiritual heat mo, yung banal na espiritu, yung kumikilos sa buong mong pagkatao. Yun po yung fervor. Intense heat. Di ba? Intensity. Sa puso mo, sa buhay mo. Kaya nung inaaral ko to, nakita ko dito sila Esteban, sila Pablo. Yung maningas, yung sukdulan na pagkilos ng espiritu sa buhay ng tao, ng Kristiyano. Di ba? Yun po yung fervor. At yun yung zeal, ha? Passion. Magkaiba po yan. Parang magkaparehas lang. Parang similar, pero magkaiba siya ng meaning. Yung zeal at saka yung fervor. Yung zeal, pagiging passionate. Enthusiasm mo. Ito namang fervor, yung intense heat mo, passionate feeling mo. Diba? Towards sa Panginoon at sa tao. Ayan. Ano pa po yung sunod? Yan. Pakibasa nga po. Loving your neighbor and enemies as you love yourself. Truly. Bakit? Nahihirapan din ako dyan eh. Nahihirap. Magmahal sa kapwa agad-agad. Bakit? Daming tao ngayon, yabang eh. Lalo na pagkaaway. Tapos may kaaway ka pa. Actually, ngayon, wala naman akong kaaway. Wala naman akong kaaway sa awa ng Diyos. At hindi ko hinihiling na magkaroon ako ng kaaway. Sa akin lang, ang hirap mahalin ng kapwa ko agad-agad. Bakit? Ang dami. Kung ako nga may flow eh. Sila, paano pa kaya? Yung feedback feedback nila sa'yo. Feedback mo sa kanila pala. Diba? Hindi maganda. Hindi naman natin dahil hindi naman sila Kristiyano. Pero sa akin po, wino-workout ko po yung ganyang bagay. Mahalin ko yung kapwa ko kahit na nakakainis. Parang ang sarap manakit minsan, pero hindi. Christian po tayo. Wala na po sa atin yung dapat. Pipigilan mo yung sarili mo kahit ang masarap manuntok minsan. Kahit ang sarap bigwasan ng tao. Pero hindi, Lord, kakalma ako para sa'yo. Ikaw na pong bahala sa sitwasyon na to. Binibigay mo lagi sa Diyos yung sitwasyon na yun. Hindi ka na masyadong bubungangay, hindi ka na masyadong bubulyaw. Konting salita lang. Pagpasa Diyos mo na. Yung sasabihin mo naman, ay magiging eye-opener sa tao na yan. O sa sitwasyon, di ba? Ano ba yung sinasabi dyan? Yan, katulad kanina, sa sinasabi sa Mateo 5:43 hanggang 44. Pakibasa po. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Yan. Mahalin daw yung mga kaaway. Kung may umaaway sa'yo, mamahalin mo pa. At ano pa, yung mga umusik sa'yo, ipapanalangin mo pa. Napakadali ba niyan, kapatid? Kapatid, napakadali po ba niyan gawin? Hindi po, no? Ang hirap. Diba? Kagaya nung sa akin. Ginawa sa akin yan. Pinipersecute ako nung una. Nung yung tita ko. Bakit daw ako nag-Christian, ganito, ganyan. Tinatawanan nila ako. Sa akin masakit sa loob ko. Bakit? Tinatawanan nila yung Diyos sa buhay ko eh. Hindi mo ako nagbago dahil sa sarili ko. Naunawaan ko yung salita ng Diyos. At si Kristo, yung pag-ibig niya. Naintindihan ko kaya ako nag-Kristiyano. Hindi maintindihan ng tao yun. Kasi nung invite ako sa church, hindi ko pa naunawaan. Tataka ako, ba't ang daming umiiyak dito? Ano ba ito? Ang klase ito, iyakan ba dito? Tapos narinig ko na yung preaching about kay Kristo. Ay, ganun pala yun. Ay, hindi ko pa rin alam. Nagtatanong pa rin ako. Ay, ganito po, ganyan po. Tapos, di ko pa alam yung Trinity, kung paano i-depensa. Marami akong hindi alam, pero hanggang sa lumahon, sa awa ng Diyos. Di ba? Yan. Ngayon, natututunan ko na po ito. Kahit nahihirapan tayo. Huwag tayong, sumuko. Kasi pag susuko ka, talo ka. Talo ka. Hindi ka nagtatagumpay. Walang Kristiyano na dapat talunan. Amen po ba? Dapat nagtagumpay lahat. Tingnan mo sila Pablo. Dumanak ng kamatayan yung mga yan, di ba? Yung dugo nila. Nabubo para kay Kristo. Pinugutan ng ulo, nilagari ng buhay. Sarap ba nun? Sarap maging Christian, no? Sabihin ng iba. Paano ka pagpapalain ng Diyos, eh? Di ba? Paano ka i-bless ng Diyos? Hindi ka naman sumusunod. We are not after the thing, so-called blessing. Bonus na po ng Diyos yun sa atin. Yung pinaghihirapan natin dito, kagaya nung tinuro po natin noong nakaraan,
yung katwiran at kabanalan sa harapan ng Diyos at sa tao. Ito rin po yun yung sinasabi Christ-likeness. Yung Christ-likeness, yung sarili mo ipinapasok mo sa sapatos ni Kristo. O kung hindi man sapatos sa sarili niya, ano kayong gagawin ni Kristo kapag ganito na yung nangyayari? Ano kayo yung ginawa ni Kristo ng aking Panginoon sa ganitong sitwasyon? Diba? Yun yung Christ-likeness, mga kapatid. Kahit nahihirapan ka, kahit na parang ayaw mo na, diba? Gagawin mo pa rin. Kasi, piniplease mo si God. Hindi mo piniplease yung leader mo. Hindi mo piniplease yung tao, Christian ako, ganitong buhay ko. Hindi. Makita ka man ng tao, hindi. Alam man nila yung ginagawa mo, hindi. Yung Diyos, yung nakakita sa'yo lagi. Amen po ba? So ano pa? Paki-flash nga po yung sunod. Yan. Pakibasa po. Glorifying God as all. Ano ba yung sinasabing glorifying na yan? Lagi mo pinapapurihan yung Diyos, lagi mo siyang tinataas. Ano ba yan? Paano ba yan? Praise God! Yun na lang ba yun? Praise God! Marami kasing, buti, di ba? Marami gumagamit yan, praise God! Bastos naman. Di ba? Kung anong ginagawa sa buhay niya privately. Praise God! Tapos wala naman. Ang daming alam. Pero, yung kaalaman sayang, hindi nagagamit. Wala sa buhay. Pero, salamat sa Diyos, hindi po tayo ganyan, mga kapatid. Dahil tayo, may konting pagkakamali man, ay pinagsisikapan po tayo. Kasi yun po yung ating natutunan sa Panginoong Yesus. Ano po yung sinasabi dyan? Bakit? Glorifying. Sabi dyan, pakibasa sa Psalm 145. Ano pong verse na nakalagay dyan? Kaya pakibasa po. I will also you, My God, my King, I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and extol you. Yan. Prayer po ni King David yan. Sabi niya, verse 1 and 2. I will exalt you, my God, the King. Hari ng buhay niya. Hari na si David niya, na. Pero may hari siya sa buhay niya. I will praise your name forever and ever. Bakit nasasabi yan? Mamamatay din man siya. Or, di ba? Mamamatay naman siya bilang tao. Bakit? Kasi yung espiritu niya nakakonekta sa Diyos. Yung buhay niya po nakalaan na para sa Diyos. Kahit na nagkamali man siya bandang huli. Ano pa dyan? Every day I will praise you and extol your name forever and ever. Diba? Lagi niyang itataas ang pangalan ng Diyos sa kanyang buhay. Bawat laban ni David, di ko man nakita yon, na-visualize ko. Laging nasa puso't isip niya, para sa Diyos to. Para sa Diyos to. Kasi hindi naman siya magtatagumpay kung sa sarili niyang lakas naman. Amen po ba? Yes, marami ng tagumpay na hari, pero bumagsak din. Kagaya ni David, bumagsak din naman siya, pero narigate, nakapagbalik loob siya sa Diyos. Pero yung mga sinasabi nating bumagsak talaga, yung mga wala sa Diyos, namatay ng kalunos-lunos, yung dinanas. Sinunog ng buhay, pinahirapan, mga hari yun ng mga bansa, historically speaking. Paano sila namatay? Diba? Ano pa po? After ng glorifying God, as always. Yan. Pakibasa nga po, ba't kaya hiwalay yan? Giving thanks in everything. Consistently. Giving thanks for everything consistently. Bakit kaya magpapasalamat ka sa alin? Magpapasalamat lang ba tayo sa mga mabubuting bagay? Hello, church. Magpapasalamat po ba tayo sa mga mabubuting bagay lang? Ay, syempre. Hindi. Bakit? Ano ba yung sinasabi sa verse natin? Yan. Pakibasa po. Give thanks in all circumstances. for this God will for you in Christ Jesus. All circumstances. Ang linaw sa 1 Thessalonians 5:18. Give thanks in all circumstances. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng mga sitwasyon. Ano yun? Lahat, good and bad. Mga tao kasi ngayon, kahit Kristiyano, puro good lang eh. Pagka Lord, paano na to? May job na sinusunod. Lord, bakit ganito? Ako, mali ko rin yan eh. Yung mga nakaraan. Lord, ba't ganito na-Christian naman ako? Sumusunod naman ako sa'yo, bakit ganito? Bakit ako ba? Diba? Bakit nahihirapan ako? Pero hindi eh. Magic word eh. May gustong ituro ang Panginoon sa atin. Magic Sa word. iba, bakit? Di ba mga kapatid, maraming ganyan. Papasa pa yung bakit ako eh, dapat iba na lang. Yung namatay na pamilya po sa ano po pa. Di ba? Gusto mo sa iba? Hindi naman natin sinasabi na
dapat mangyari sa tao na talaga yun. Pero hindi. Nangyari na yun eh. Diba? Si Job nga eh, diba? Makikita natin ano yung matinding nangyari sa kanya. Sobra. Kalunos-lunos. Sokdulan. Pwede na nga sumpain yung Diyos dun eh, pero hindi niya ginawa. Bakit? Alam niya eh. Alam niya pagmamayari ng Diyos lahat. Kayang ibalik ng Diyos sa kanya. At kung yun yung namatay man, alam niya sa kamay ng Diyos yun eh, mga anak niya. Kung namatay man yun. Kasi bakit? Righteous man. Righteous eh. Righteous. Righteous. A righteous man. Diba? Si Job. The most righteous man. Hindi siya basta-basta. Hindi, yung righteousness niya kasi, ano yun eh, parang naka-imbute na sa ano niya eh, character niya. Hindi naman siya ginawa ng Diyos na ganun. Nasa character niya na yun, na pinagsikapan niya. Yung character po kasi mga kapatid, ang pagkakamali ng mga tao at ng science, hindi na daw nababago yung ugali at pagkatao ng tao. Hindi ako naniniwala doon. Yung Diyos yung patunay. Ako dati matigas ulo ko. Wala akong sinisino, kahit gaano kalaki. Wala akong parang wag mo lang ako kakantiin. Ganun lagi yung isip ko eh. Kasi sa pamilya nga namin, basta ganun, lumabang ka pag kaya mo. Ganun kami. Ganun yung kasabihan namin. Pag hindi, tawag ka. Ganun lang. Wala kaming, basta hindi kami basta ganun. Tapos yun nga. Pero nung natutunan ko na, ay mali pala yung ganun. Mali. Kahit na may pinagtanggol ako doon, mali pala yun. Dapat pala pinapaliwanagan mo yung mga tao na bakit ganito yung ginagawa nyo? Dapat hindi ganyan. Kasi ako, bigla akong iba ako eh. Pag nag-apoy na yung umintig na yung tenga ko. Iba ako eh. Hindi ako yung basta-basta Pero sa awa ng Diyos, nung natutunan ko yung ganito pala dapat yung ipinapamuhay mo, yung ugali mo ganito pala, habang tumatagal na tatanim yun sa'yo, yun yung tumatatak sa pagkatao mo. Pero may konti pa rin dapat alisin. Hindi naman perfectly na nagbago ka na, perfect na agad eh, instantly. Hindi Mayroon po tayong progress, may process po tayo. Pero dapat po naman, mga kapatid, paghirapan po natin yun. Kagaya nga ako, may imilig akong mabilis ako mainis, tapos, basta, pino-workout ko yun sa tulong ng Diyos. At may sunod pa po verse dyan. Wala. So, yan, yung pagpapasalamat natin mga kapatid, good and bad, kahit na naman yung dinaranas mo, natutunan ko po yan. Subok po ako dyan. Subok po yung ganyan. Ay pagpasalamat mo, wala kang ngayon, bigas ngayon, wala pang masa eh. Lord, salamat pa rin kasi may tutulugan ako ngayon. Yung iba, wala. Diba? Lord, salamat po. Wala akong ulam ngayon, kanin lang. Asin na lang. Kasi may kakainin pa ako ngayon, yung iba, wala. Pinagpala pa rin ako. Lord, salamat po kasi wala akong sakit ngayon kahit walang-wala kami ngayon. Ganun, di ba? Malakas ako. Hindi putol yung pa ako, hindi putol yung kamay. Di ba? Nakakita pa ako, nakakarinig pa ako. Pagpapala yun, mga kapatid. Nakakahinga ka pa ng maluwag. Di ba? Isa yun sa mga dapat mong pasalamat. At lahat ng bagay ipagpasalamat mo. Mula maliit hanggang malaki. Hindi yung tag-1,000 lang yung thanks God, praise God. Hindi. Kahit piso man lang yan. Naratanggap mo, pagpasalamat mo sa Diyos. Kaya natutunan ko sa isang leader eh. Binigyan ka ng piso, hindi ka magpe-praise God kasi piso lang. Hindi. Dapat maliit hanggang malaki. Hindi lang sa tungkol sa pera ito mga kapatid. Sa kahit anong bagay. Ako pinagpapasalamat ko yun sa puso ko. Kasi bakit hindi ko nga deserve yun, nagulat na lang ako, binigyan ako. O nakatanggap ako, o kung ano man. Pagpasalamat mo sa Diyos yun. Ano pa? Next po. Panghuli na. Yan. Dito tayo masusubukan mga kapatid. Diba sinasabi dyan, discipline. Ito pong yung mga disiplina sa buhay natin bilang Kristiyano. Disiplina na natutunan natin sa Diyos na isinasa buhay natin. Yun yung training natin eh. Training natin saan? Para maging makatwiran tayo at banal sa harapan ng Diyos. Hindi banal dahil gusto mo ng entitlement. Hindi. Dahil ibig ng Diyos, yung mga tagasunod niya, ay maging kagaya niya. Maging kagaya na ano? Si Kristo nga, di ba? Diyos na, nagpakababa pa. Naranasan niya. Yung tukso, alam niyo yun, tumaandar sa isip niya bilang tao yung tukso. Nararanasan ng bawat isa ngayon. Pero hindi nanalo, hindi na naig yung tukso na. Kahit nga si Satanas, personal na lumapit sa kanya. After niya mag-fasting.
Di ba? Pero tayo, wala tayong excuse dapat mga kapatid. Ang gawin na lang po natin, kahit na marami tayong tanong sa mga isipan natin sa patungkol sa nais ng Diyos na hindi natin maintindihan agad, gagalaw at kikilos pa rin tayo ayon sa kanyang kalooban. Lord, susundin ko pa rin ito kahit hindi ko maintindihan. Maghihirapan ko po ito. Bakit? Ano po yung sinasabi sa verse? So, yan, sa enduring every hardship, even it would lead to death. At sinasabi sa 1 Peter 4:16, pakibasa po. Yet if anyone suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let the glorify. Mother. Napakalinaw. Yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in this matter. Lahat ng may mga pinaghihirapan na Kristiyano, purihin mo pa yung Diyos. Huwag ka mahiya. Bakit? Kasi, nandun ka na eh. Nag-grow ka na. Tinetest ka na. Sinusubukan ka na sa lahat ng mga bagay. Pagpalain ang bawat isa na may pinaghihirapan. Pero kung Christian ka na hayahay, ay nako, magtanong ka na. Magtanong ka na sa sarili mo at sa Diyos. Valid pa ba yung magiging Kristiyano mo? Yes, nababago naman yun. At sana po, naman, kung wala man pa tayong pinaghihirapan ngayon, pero I believe, each and everyone merong pinaghihirapan mula sa maliit hanggang malaki. Amen po ba? Kung hirap ka magbasa ng salita ng Diyos, isa rin yun. Dapat, paghirapan mo po na gawin yun. Mahirap ka mag-pray. Kaya kanina ng madaling araw. Nagising ako, hindi ako nakatulog agad. Mag-alas 3. Sabi ko, magbibigay ako ng konting oras. Hindi ko na kailangan tagalan, Lord. Gusto ko lang kausapin ka. After na nakatulog ako, sabi ko, Lord, sa prayer ko, ikaw lang bahala sa amin. Ang prayer ko lang, Lord, sa paghihirapan namin sa taong ito, huwag niyo kami bitawan. Tulungan niyo kami sa lahat ng aspeto na lumago kami sa inyo, Panginoon. Yun yung prayer ko. Lagi yun. Pati kanina. Kasi, doon ako nagkukulang din sa prayer. Pero pag may time na nagising ako talaga, kahit short prayer lang, kahit ilang minuto o oras yan, maglalaan ako galing sa puso. Kasi, hindi naman ako kumukuha ng credit sa inyo eh. Ayoko ng credit ng tao. Kung makapagsabing makatwiran ako, may kabanalan ako, Diyos na yun. Yun po yung dapat. Ano pa? Paki-flash po. May next po ba? Yan. Pakibasa po sa Hebrews 12, verse 4. Your struggle against sin, and you have not yet resisted to the point of sharing your breath. Yan. Huwag na tayo magreklamo. Hindi pa nga tayo dumadanak ng dugo sa pakikibaka natin sa kasalanan eh. Mga kapatid. Hindi pa nga tayo dumadanas ng kagaya ng kilapol eh. Pinapalo, binabato, tinuduraan, minumura. Habang nangangaral yung salita ng Diyos. Kaya huwag ka nang tamarin. Huwag na tayong tamarin. Huwag na tayo parami excuse. Masakit yung pa ako eh. May sakit ako eh. Sakitin ako. Hindi ganun yun, mga kapatid. Hindi ko sinasabi na may nararamdaman tayo. Pero ang point dito, mga kapatid, kung ano man yung kakayahan natin sa ngayon, ano yung maaabot ng kakayahan na meron tayo, gamitin po natin yun para mapapurihan natin Diyos. Diba? Kung magaling kang kumanta, magaling kang tumugtog, magaling kang mag-share sa mga kaibigan mo, gamitin mo yun para mapapurihan mo ang Diyos. Ano pa? Magaling kang magluto. Diba? Marami mga bagay na binigay sa atin ng Diyos na kailangan pahalagahan natin at gamitin naman natin po para mapapurihan ng Diyos. Magaling kang mag-encourage sa mga tao, mabuti yun. Diba? Yung paghihirap natin, hindi lang basta-basta. Marami po yun. Iba't iba. Hindi man tayo pare-parehas ng dinadaanan. Mga kapatid, isa lang yung finish line natin. Langit. So yan, yun po yung goal natin mga kapatid. So yan bilang conclusion. Pakibasa po. Now that is so clear to us the discipline we must follow in our lives. God intends for us to become more like Him. Linaw. Now that it's all clear to us that the discipline we must put on our lives is the discipline of God Himself for us to become more like Him. Sino ba yun?
Sa application po pakibasa. Yung share ko ng Friday. Sa ano po yan, Philippians 2:5, NCV version, pakibasa po. In your lives, you must think and act like Jesus Christ. Yung pala yung Christ likeness, napakasimple lang. Christ Jesus Christ. Napakasimple pag binasa mo yung Christ likeness, no? Pero dalawa lang. Think and act like Christ Jesus. Like our Lord Jesus Christ. Yung pala yung Christ likeness. Kaya Madali ba yun? si Kristo. Ang hirap. No? Pero pag na-master natin yung kung paano mag-isip yung Panginoon at kumilos mula sa puso, mula sa espiritu at kaluluwa natin, konektado sa Diyos. Sure ako mga kapatid, yung katwiran at kabanalan, present na sa buhay mo. Hindi man sabihin ng pastor mo, may katwiran at kabanalan kung tao na ito, hindi na kailangan. Yung Diyos na po, yung makakita nun. Hindi man makita ng iba sa buhay mo, at least, ginagawa mo yun para sa Diyos. Yun po yun mga kapatid. Kaya, yun lang po. Mag-isip tayo at kumilos na gaya ni Kristo, ng ating Panginoong Yesus. Total, naging Christian na tayo. Huwag na tayong magreklamo. Huwag na tayong kung ano-ano pang mga tanong. Pag may hindi ka maintindihan, patuloy mong ipanalangin at mag-aaral ka ng salita ng Diyos. Makukuha mo rin yun, bibigay sa ng Diyos. So yan, dito na po tayo nagtatapos sa Sunday School. Sana po may natutunan tayo at huwag natin kakalimutan yung Christ-likeness. Yan po yung pinaka-sokdulan sa Kristiyano. Kapag may Christ-likeness na tayo, di simple yun eh. Disiplinado ka bilang Kristiyano tungo sa pagkopya kay Kristo. Ano yung ginagawa niya. Hindi dahil idol mo siya na kagaya na sa tao, hindi. Dahil pinaglilingkuran mo siya, siya yung nais mong gayahin. Yung buhay niya, yung ipapamuhay mo, isasapamuhay mo. Yun po yun. So yan, na may natutunan po tayo mga kapatid sa Sunday School ito. Binubuksan ko na po yung mga tanong at karagdagan kung meron po.